Panawagan para sa pakikipagkapwa ang mensahe ni Pangulong Marcos sa paggunita ng Araw ng Kagitingan ngayong ika-9 ng Abril. Isang napapanahong paalala sa harap ng tensyon sa gitnang silangan. Sa Intramuros, Maynila naman, sinariwa ng kasundaluhan at grupong Republika Pilipinas ang mga eksena ng kabayanihan ng mga Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang pagbibigay buhay ng grupong Republika Pilipinas sa sagupaan sa pagitan ng puwersang Hapon at mga tropang Amerikano at Pilipino noong World War II. Sa harap ng mga mag-aaral at turista sa makasaysayang Intramuros, isinadula ang Battle of Manila bilang paggunita sa Araw ng Kagitingan ngayong April 9. Nagsagawa rin ng Philippine Army Reserve Command at ROTC unit sa Metro Manila ng taunang Lakad Kalayaan upang sariwain ang kalunos-lunos na pinagdaanan ng mga sundalo at sibilyang Pinoy at Amerikano na puwersahang pinaglakad sa mahigit 100 kilometrong Bataan Death March. Isabuhay natin ang mga nagawa ng ating ninuno noong araw ng World War II. Huwag natin kalimutan ang kanilang ginawa para sa ating bansa at para sa ating mga Pilipino. National Shrine naman sa Pilar, Bataan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aalay ng bulaklak para sa mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. The story of Bataan is a cornerstone of our national identity and a guiding light for the generations that follow. Kinilala rin niya ang kontribusyon ng post-war veterans at ipinangako ang mga benepisyo para sa kasundaluhan. The sacrifices of those who came before us demand vigilance, unity, and the continuing willpower to act in the present. Sa harap ng patuloy na banta ng digmaan sa gitnang silangan, nanawagan si PBBM sa mga Pilipino ng pakikipagkapwa. Dapat natin kilalanin na ang bawat isa ay may parehong pangangailangan, may parehong pangarap, at may parehong pinagdadaanan. Nito lang April 8 nang magkasundo ang Iran at USA ng pansamantalang tigil putukan na pansamantala ring pumawi sa mga pangamba ng pagkalat ng digmaan sa malaking bahagi ng mundo.